Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Sa mga nakaraang linggo, nakita natin ang mga balitang kumakalat sa internet na sinasabing ang bundok ng mga olibo ay nabibiyak na ito ay bumubukas. Pero totoo nga ba ito? Ngayon, pumunta kami sa bundok ng mga olibo para makita mismo ng aming mga mata kung ano talaga ang nangyayari sa lugar na ito. At ano ang koneksyon ng mga kaganapang ito sa katuparan ng mga propesya sa Biblia at sa pagbabalik ni Jesus? Malalaman din natin kung ano ang masasabi ng mga siyentipiko tungkol sa mga hinaharap na kaganapang ito. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagbubukas ng bundok ng mga olibo. May isang napakahalagang propesya sa Zacarias Kabanata 14 na nagsasabing ang bundok ng mga olibo ay mahahati at pakinggan natin ito ngayon. Narito, dumarating ang araw ng Panginoon. Sa araw na yun, ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. Sa silangan ng Jerusalem, ang bundok ng mga olibo ay mahahati mula silangan hanggang kanluran na magbubuo ng isang malaking lambak. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kabilang kalahati ay patimog. Kayo ay tatakas sa aking lambak sa pagitan ng mga bundok dahil ang lambak na ito ay aabot hanggang Azal. Oo, kayo ay tatakas tulad ng pagtakas ninyo noong lindol sa panahon ni Uzias, hari ng Juda. Pagkatapos, darating ang Panginoon, ang aking Diyos, at lahat ng mga banal ay sasama sa Kanya. Sa araw na yon ay walang liwanag, kundi lamig at yelo. Ngunit ito ay magiging isang natatanging araw, isang araw na kilala ng Panginoon. Walang magiging pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi, sapagkat kahit pagkatapos gumabi, maliwanag pa rin na parang araw. Ganon din ang mangyayari sa tag-init at sa taglamig. Ang Panginoon ang magiging hari sa buong mundo. Sa araw na iyon, iisa lamang ang Panginoon at iisa lamang ang kanyang pangalan. Tulad ng narinig natin, sinasabi ng propesya na ang bundok ay mahahati mula silangan hanggang kanluran, na eksaktong direksyong ito. At ang kalahati ng bundok ay mapupunta sa timog at ang kalahati naman ay sa hilaga. At dito mismo sa gitna, magbubukas ang isang malaking lambak. Totoo, ang mga talatang ito ay nagsasalita tungkol sa isang napakadakila at halos apokaliptikong sandali. Pero ang tanong ay, bakit dito mismo ito mangyayari? Sa bundok ng mga olibo? Kung titingin tayo sa paligid ng lumang lungsod ng Jerusalem, napakaraming bundok. Sinasabi rin ito mismo ng Biblia, Yerushalayim arim savivla. na ibig sabihin ay ang Jerusalem ay napapalibutan ng mga bundok. Kaya bakit nga ba sinasabi ng propesya na sa lahat ng bundok, ang bundok ng mga olibo ang napiling mabuksan? Ito ay dahil ang bundok ng mga olibo ay konektado sa dalawang napakahalagang propesya. Ang una ay may kaugnayan sa gintong tarangkahan na nakikita natin dito sa ating harapan. Ang tarangkahan kung saan pumasok si Jesus noong linggo ng kanyang matagumpay na pagpasok at kung saan sinasabi ng propesya ni Ezekiel na sa parehong lugar babalik ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos, ibinalik ako ng lalaki sa panlabas na tarangkahan ng santuaryo na nakaharap sa silangan at ito ay nakasara. At sinabi sa akin ng Panginoon, ang tarangkahang ito ay mananatiling nakasara, hindi ito dapat buksan. Walang sinuman ang papasok dito, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay pumasok dito, kaya't ito ay mananatiling nakasara. Tungkol naman sa prinsipe, siya ay uupo roon bilang prinsipe upang kumain ng tinapay sa harap ng Panginoon. Papasok siya sa pamamagitan ng pasilyo ng tarangkahan at lalabas din sa parehong daan. At
Dahil sa propesyang ito, ang pagbabalik ni Jesus ay inuugnay sa kanyang pagpasok direkta sa gintong tarangkahan, na makikita ninyo na siya lamang ang natatanging tarangkahan sa buong kompleks ng templo ng Jerusalem. Diretso itong nakaharap sa bundok na mga ulibo. At ang pangalawang propesya na may kaugnayan sa lugar na ito na kailangan nating pag-usapan ay narito lang malapit sa atin, kaya halina't sumama kayo sa akin maglakad. Tulad ng nakita ninyo, naglakad tayo ng hindi naman kalayuan mula sa mirador papunta rito at narating na natin ang isa sa pinakamahalagang lugar sa bundok ng mga ulibo. Halina, tuklasin natin. Ito ang kapilya ng pag-akyat, ang lugar kung saan umakyat si Jesus sa langit 40 araw matapos ang muling pagkabuhay. At ito ay isang tradisyon na nagmula pa sa mga unang Kristiyano sa banal na lupain, matagal bago pa itinayo ang kapilyang ito. Mayroon tayong tala ng isang peregrinang Kristiyano na ang pangalan ay Egiria, na bumisita sa lugar na ito noong 384 at ikinuwento niya kung paano bukas at walang sagabalang lugar noong kanyang panahon. Sa katunayan, ito ay isang lugar ng pagdiriwang at pagpupuri kay Jesus at sa kanyang pag-akyat, at hindi nagtagal pagkatapos noon. Isang Kristiyanang nagangalang Poiminia ang tumulong sa pagpapatayo ng unang simbahan sa lugar na ito. Isang simbahang Bizantino, at ang mga labi ng simbahang yon ay makikita pa rin natin dito hanggang ngayon. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kompleks na ito ay, walang duda, ang gitnang bahagi nito na sa orihinal na pagkakagawa ay bukas patungo sa kalangitan. At syempre, makatuwiran na talagang bukas ang lugar ng pag-akyat ni Jesus. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay sarado na. Makikita natin na mayroong orihinal na bato dito na ito ay pinangangalagaan mula pa noong panahon ng mga Bizantino, mula pa noong sinaunang panahon. Malino natin makikita na ito ay bahagi ng burol na ito, ng lantad na tuktok na ikinuwento rin sa atin ni Egiria. At sinasabi ng tradisyon na dito mismo, sa lugar na ito umakyat si Jesus sa langit. Ang tanong ay, ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa mga darating na propesya? At para dito, kailangan nating basahin ang aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa ay nagsasabi sa atin tungkol sa pag-akyat ni Jesus at sinasabi rin na sa parehong paraan ng kanyang pag-akyat, siya ay babalik. At sila ay nanatiling nakatingin sa langit habang siya ay umaakyat. Biglang lumitaw sa harap nila ang dalawang lalaki nakadamit ng puti na nagsabi sa kanila, "Mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Jesus na inakyat sa langit mula sa inyo ay babalik din sa parehong paraan kung paano ninyo siyang nakitang umakyat." Kaya bumalik sila sa Jerusalem, galing sa bundok na tinatawag na Bundok ng mga Ulibo na malapit sa lungsod, mga 1 kilometro ang layo. Dahil sa propesiya na ito sa mga gawa kabanata 1 na si Jesus ay umalis at babalik sa parehong paraan. Pinaniniwalaan na ang lugar na ito ang lugar ng pag-akyat ni Jesus at ito rin ang lugar ng kanyang muling pagbabalik. At sinasabi pa nga na ang mga disipulo niya ay bumalik sa Jerusalem mula sa Bundok ng mga Ulibo at dahil dito, sa pagbabalik ni Jesus, mula rito, maari siyang maglakad papunta sa ginintuang tarangkahan, dumaan sa Bundok ng mga Ulibo. Pag-uugnayin natin ang 3 propesyang ito at ang paglalakad na ito papunta sa ginintuang tarangkahan na gagawin din natin ngayon ng magkakasama. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada
bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito, pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Ang tanawin mula rito ay talagang nakamamangha. Napakaganda at makikita rin natin dito ang daan na ating lalakarin. Magsisimula tayo rito sa ating pagbaba papunta sa ginintuang tarangkahan. At habang tayo ay bumababa, hahanapin natin ang mga sikat na bitak na madalas pinag-uusapan sa internet. Ang mga pisikal na ebidensya kung ang bundok ng mga olibo ay bumubukanga o hindi. Walang katulad ang maglakad dito sa Jerusalem at makita ang realidad ng Biblia gamit ang ating sariling mga mata. At kung napaplano kayong maglakbay papuntang Israel o sa iba pang internasyonal na destinasyon, may espesyal akong tip na ibabahagi sa inyo. Magbukas kayo ng Nomad account, isa itong international account sa dolyar na tinatanggap sa buong mundo. At tinutulungan nila kayo maglakbay sa mas practical, ligtas, at higit sa lahat, mas tipid na paraan. May mga tampok sila tulad ng Dollar Alert at otomatikong palitan ng pera. At ginagawa ng Nomad na mas kamangha-mangha ang inyong biyahe mula pa lang sa simula dahil magkakaroon kayo ng access sa VIP lounge ng Nomad sa Terminal 3 ng Paliparang Pandaigdig ng Guarulhos. Talagang sulit na sulit ito. Kaya, gamitin nyo na ang QR code na nasa screen o ang link na nasa description. I-download inyo ang app at gamitin ang coupon na ALIN40 para makakuha ng hanggang $40 na cashback sa una nyong pagbili ng dolyar. Kaya, samantalain nyo na ngayon. Habang ginagawa nyo yan, tuloy pa rin tayo. Bumababa tayo sa bundok ng mga oliba. E ele trará os santos consigo, ele irá ressuscitar os mortos. A crença judaica diz que os primeiros mortos a serem ressuscitados são aqueles que estão enterrados aqui. Nakikikita natin dito ang isang malaking sementeryong Hudyo. 3,000 taon na ang sementeryong ito at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang mga libingan dito sa itaas na bahagi ay ang mga pinakabago. At habang pababa tayo, mas matatanda ang mga ito. Mayroon tayong mga libingan dito ng mga tauhang biblikal tulad ni Zacarias, Ageo, Malakias, isa sa mga asawa ni Haring Solomon na anak ng Pareyon, at marami pang ibang tao, mga taong nagbago ng kasaysayan ng Israel at ng Biblia. Ang tanong ay, bakit pipiliin ang isang napaka-pribilehiyong lugar na may napakagandang tanawin, ang pinakamagandang tanawin sa buong Jerusalem, at gawing sementeryo ito? Lahat ng ito ay may kaugnayan din sa mga propesya sa Biblia. Ayon sa interpretasyong Hudyo ng parehong propesya ni Zacarias, kung ang Mesiyas ay kailangang dumaan sa bundok ng mga olibo at dadalhin niya ang mga banal kasama niya, bubuhayin niya ang mga patay. Sinasabi ng paniniwalang Hudyo na ang mga unang patay na bubuhayin ay yaong mga nakalibing dito. At dahil dito, maraming libu-libong tao ang nakalibing dito, naghihintay na dumating ang araw na iyon. Fechaduras, vemos até mesmo buracos aqui pelo caminho e nós vemos na internet vários. Kung titingnan natin, makikita natin ang mga tila bitak sa lupa na tumutulong sa atin na mas maintindihan ang heograpyang biblikal, ang heograpya ng propesyang ito. At, gaya ng sinabi ni Zacarias,
Kapag ang mga paa ay tumapak sa bundok ng mga olibo, ito ay mahahati mula silangan hanggang kanluran at ang bundok ay mabubuksan sa gitna. Kalahati sa timog, kalahati sa hilaga. At dito mismo, sa harap ko, makikita natin ang ginintuang tarangkahan. Tapos makikita natin ang direktang koneksyon mula sa lugar ng pag-akyat sa langit at pagbabalik. At ito ang buong daan na ito na magiging isang malaking lambak hanggang sa pasukan ng ginintuang tarangkahan. Zacarias, bem pelo contrário, o que os especialistas descobriram aqui nas últimas décadas. Napakalino ng propesya tungkol sa katotohanan na ang bundok ng mga olibo ay literal na mahahati. At kapag naglalakad tayo dito, nakikita natin ang mga bitak na ito. Nakikita pa nga natin ang mga butas dito sa daan. At nakikita natin sa internet ang iba't ibang tao na nagsasabing konektado ang lahat ng ito sa katuparan ng propesyang ito. Pero sa kasamaang palad, naniniwala ang mga eksperto na wala itong kinalaman sa lindol o paggalaw ng lupa o pagbukas ng bundok ng mga olibo. At oo, ito ay simpleng dahil lang sa hindi maayos na pagkukumpuni na ginawa dito sa bundok ng mga olibo. Lalo na nitong mga nakaraang taon na nagkaroon tayo ng pandemya at digmaan sa Israel. Kaya, walang malalim na bitak na nagdudulot nito sa ibabaw, kundi ito ay dahil sa hindi maayos na pagpapanatili ng asfalto. Pero, hindi ito ang katapusan ng propesya ni Zacarias. Sa kabaligtaran, ito ang sinasabi ng mga eksperto dito nitong mga nakaraang dekada. Talagang nakakagulat at bababa tayo para makita ang siyensiya sa likod ng malaking pagbukas ng bundok ng mga olibo. Cia, facilmente erodida e que perde boa parte de sua resistência. Ang pangunahing teorya tungkol sa pagbukas ng bundok ng mga olibo ay nagsasabing mangyayari ito dahil sa isang malaking lindol at hindi basta pagbubukas lang. Sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng maliliit na bitak, pinaniniwalaan na mangyayari ito sa isang biglaan at marahas na paraan, sa pamamagitan ng isang malaking eolohikal na pangyayari. At ano ang masasabi ng mga siyentipiko tungkol sa teoryang ito? Ang mga siyentipiko noong dekada 80 ay nagsagawa ng pagsusuri ng lupa dito at ang resulta ay nakakagulat. Ang dakilang bundok ng mga olibo na umaangat dito sa panig na ito. Ang buong malaking bundok na ito ay binubuo ng anong uri ng bato? Tisa ba? Isipin ninyo ang napakalaking bundok na ito na gawa lahat sa tisa. Ibig sabihin nito, ang bundok ng mga olibo ay binubuo ng mahina at hindi matatag na mga bato. Ang tisa ay isang napakalambot na bato. Madaling ma-erode at nawawala ang karamihan sa tibay nito kapag nababasa. At ang bundok ay binubuo ng 2 patong ng tisa. Ang mas mababang patong ay tinatawag na kaakule, na isang medyo matigas at mas matibay na tisa, at ang itaas na patong ay tinatawag na menuha. At ito ay binubuo ng isang napakalambot na tisa, at ito ang bumubuo sa karamihan ng bundok. At sa pagitan ng 2 patong na ito ay mayroong isang napakadelikadong material, isang uri ng tisa na tinatawag na marley, na napakadaling mabago ang hugis, napakababasagin at mahina. Ito pa nga, nagiging 4 na beses na mas mahina kapag nababasa. Ang katangian nito ay halos kapareho ng saluwad. At dahil dito, ang naging konklusyon ng mga siyentipiko ay likas na hindi matatag ang bundok ng mga olibo. At iiwan ko po sa inyo ang buong pananaliksik, ang buong kumpletong pananaliksik ng mga siyentipiko sa Ingles na nakalink dito sa deskripsyon kung gusto ninyong basahin mismo. At talaga namang nakakagulat na ang malaking bundok na ito na umaabot ng mahigit 750 metro sa taas ng dagat ay ginawa sa ganitong kahina-hinang paraan. At mas lalo pang nakakakuha ng aming pansin ang pagkakaiba ng bundok ng mga olibo sa lumang lungsod ng Jerusalem, na narito mismo sa harap natin. Ang lungsod ay itinayo sa ibabaw ng buong bundok, nagawa sa isang uri ng apog na sobrang tigas at matibay
at ito ay mas matibay laban sa lindol. Dahil dito, ayon sa mga artikulong siyentipiko, posible na kung magkaroon ng malakas na lindol, magkakaroon ng malaking pinsala sa bundok ng mga olibo. Samantala, maaaring manatiling buo ang lumang lungsod. Pero gaano kalaki ang posibilidad na magkaroon ng malakas na lindol dito sa Jerusalem? At ang sagot ay napakataas. Dahil ayon sa iba pang mga siyentipikong pag-aaral, napakalapit natin sa mga bitak na tektoniko. Mayroong napakalaking bitak na tektoniko sa buong rehiyon ng Patay na Dagat. Mga 30 kilometro mula sa kinaroroonan natin ngayon. Pero mas nakakagulat pa dito, mula sa malaking bitak na tektoniko na yon ay may lumalabas na mas maliit na bitak. Sa direksyong ito, may bitak na mula silangan hanggang kanluran na dumaraan ng bahagya sa timog ng bundok ng mga olibo. Gaya ng makikita natin sa mapang ito, nakamarka dito ang bundok ng mga olibo at ang itim na linyang ito ay ang bitak na tektoniko na iyon. Linawin natin na hindi ito dumadaan sa gitna ng bundok ng mga olibo. Pero dumadaan ito ng napakalapit at ang direksyon nito ay mula silangan hanggang kanluran. Gaya ng sinabi sa propesya. At gusto kong makita ninyo ang isa pang bagay sa mapang ito. Tingnan ninyo ang mga kulay nito. Ang iba't ibang kulay ay kumakatawan sa iba't ibang antas na katatagan ng lupa at ng mga dalisdis. At kung titingnan natin ang bundok ng mga olibo, lahat ito ay nakamarka ng pula. Ang mga lugar na pula ay kumakatawan sa pinakamataas na panganib tuwing may lindol. Kaya ano nga ba ang katotohanan tungkol sa pagbubukas ng bundok ng mga olibo? Talaga bang nabibiyak ito sa ngayon? At ang sagot ay, hindi. Wala tayong anumang geological na palatandaan dito na nabibiyak